Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Verse 2. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, the labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Knowing, brethren, beloved, your election of God, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, the joy of the Holy Ghost, so that we were examples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to God's word is spread abroad, so that we need not speak anything. Verse 9, for they themselves show of us what manner of entry we had unto you, how he turned to God from idols to serve the living and true God. Verse 10, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. This is the word of God. Thank you po, Brother Joseph. Again, salamat po ulit kay Brother Staki and kay Pastor Jimenez for allowing us na mag-conduct ng service dito, and for also allowing me to preach on this morning. Kagaya po na nabanggit ko, yung Soul Winning Marathon po, yun po yung pinaka-topic natin ngayon. Kung ano po yung makikita natin dito sa chapter 1 ng Thessalonians, mga bagay na matututunan natin dito, and hopefully, ma-encourage tayo nito to participate in the Soul Winning Marathon. I understand na meron pong iba sa atin, siguro merong pasok, merong ibang na hindi makaka-join, and kahit naman hindi sa paparating na Mega Soul Winning Marathon, meron pa rin tayong mga bagay na matututunan dito, and I'm fully convinced na every time na natuturo po yung salita ng Diyos, meron po tayong matututunan dito. Siguro hindi man, yung iba man, hindi man tayo makaka-join, although I encourage na sana nga po maka-join tayo. Kung hindi man, meron pang mga ibang soul winning events na paparating, no? Every Saturdays, pwede tayo magplano. But for this morning, yun po yung aim ko is to motivate us na mag-join dito sa Mega Soul Winning Marathon sa Asia, and makita natin kung ano yung mga bagay na dapat nating i-consider, at least dito sa 1 Thessalonians, mga bagay na makita natin or practices na ginawa nila, yung motivation nila behind kung ano man yung na-achieve nila during their time, and hopefully ma-apply natin yun at makapag-make tayo ng necessary changes kung meron man sa atin. Again, I understand na merong mga iba na hindi po makaka-join, alam na po natin yun, and magiging challenging din sa mga parents, of course, kapag may mga children na tuloy-tuloy po yung Soul Winning Marathon. But this is a good thing na gagawin po natin. Yung Soul Winning Marathon po ay yung pagsa-soul winning itself, hindi lang yung Soul Winning Marathon, is a integral part of a church, local church. Ginagawa po talaga yun ng local church, and kung merong isang bagay na kailangan nating matutunan as early as now, yun po yung pagpa-participate po dito sa soul winning. Kasi yung pagpipreach po ng sermon is just one thing, yung pakikinig sa sermons is just one thing, pero yung pag-fellowship, hindi yan nawawala sa isang local church, and also yung pag-soul winning. Diba? Alam naman natin na kapag nag-preach tayo, nag-share tayo sa isang soul winning event, or nag-share tayo sa isang tao ng gospel, ang pinipreach po natin yung salita ng Diyos. At alam po natin na yung scripture po is given by inspiration of God. Profitable po yan for doctrine, for reproof, for instruction in righteousness, for correction, para po yung isang tao ay being truly furnished at unto all good works. And meaning, good work po yung pag-share ng Bible, pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi lang yung pag-share ng gospel, pati yung pag-Bible studies, pag meron man sa atin nagko-conduct ng Bible studies, is a good work.
Diba? At yung pag-share ng gospel, ito ay isang bagay na makapangyarihan. Diba? Sabi nga po sa Romans, it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. So every time na nagpipreach tayo ng salita ng Diyos, may power po dito, no? Sana po naniniwala tayo na may power nga yung gospel kasi ito yung nakakapag-convert sa mga tao. Yun po yung pag-aaralan din natin this morning. So yung title po ng sermon ko this morning is Thessalonian Church Saving Lives. Okay, Thessalonian Church Saving Lives. Bakit po ganun yung title? Sa title pa lang po makikita na natin yung importance ng ginawa ng Thessalonian Church during their time. Okay? They were saving lives. Yun po yung ginagawa natin. Every time na nag-share tayo ng gospel at meron pong tumatanggap sa salita ng Panginoon, meron pong nagbibilieve, nakakapag-save tayo ng lives. Diba? So, una po, tingnan natin sa 1 Thessalonians chapter 1, mag-focus po tayo dun sa latter part po nung, second half po nung chapter. So, una, basahin ko po muna yung verse 9. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you. Okay? Isimulan ko po siya sa may dulo, paakyat. Masim lang naman po yun. Sabi po dito, how you turn to God from idols to serve the living and true God. Verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Yun po yung first point ko this morning, wrath to come. Sometimes nakakalimutan po natin na yung pag-soul winning po natin ay it's a matter of life and death. No? Parang minsan naisip natin, siguro naisip natin na it's just an obligation, ginagawa lang natin to kasi nape-pressure tayo, sinabihan tayo ng magulang na, attend ka ng soul winning. Minsan ginagawa lang natin yung mga bagay out of obligation. Nakakalimutan natin na yung pag-soul winning, at alam naman po natin yung gagawin ng Thessalonian Church, babalikan din po yan natin mamaya, pero yun po yung ginagawa nila. Bakit? Kasi merong wrath to come. Meron pong paparating na punishment yung Panginoon, at sana wag po natin kalimutan na yung eternity ng isang kaluluwa ng tao, syempre mas mahaba yan dun sa lifespan ng buhay niya dito sa earth. Diba? Siguro, mga 2 years ago, sinasabi ni average lifespan ng isang tao, 70 years. Pero kung i-compare mo yun dun sa eternity, kung saan maaaring mag-stay yung kaluluwa ng tao, napakalaking difference nun. Ilan lang yung 70 years compared dun sa eternity ng tao na maaari siyang mag-stay sa piling ng Panginoon, siyempre sa langit, and then pag nirenew na yung earth and yung heaven, compare dun dito sa lupa na 7 years. Yung iba nga, hindi na umaabot ng 70 years. Di ba? So minsan pag tinitignan natin yung mga tao, dapat we should look beyond kung ano yung physical na nakikita natin. Kasi minsan nakikita natin na kaibigan ko to, o minsan kaaway ko to. Pero dapat kaya tinitignan natin, saan kaya every time na may makasalamuha tayong tao, saan kaya pupunta yung kaluluwa ng tao na to? Di ba? Saan mapupunta yung kaluluwa? Minsan nakakalimutan din natin na kagaya nung sa kanta, di ba? You only have one life and soon it will pass. Di ko alam kung familiar kayo doon, no? Isa lang yung buhay natin at mabilis lang yan matapos. It should be a motivation for us. Hindi lang dahil, okay, isa lang yung buhay ko dito, gagawin ko na ba yung gusto ng Panginoon? Mag-share ako ng gospel, magiging part ako ng Ministry of Reconciliation as a soul winner. Siyempre, ganun dapat yung iniisip natin, di ba? And sa end din ng tao na share natin, isa lang yung buhay niya, saglit lang yan. Soon it will pass. Hindi natin alam kung bukas makakasalamuha pa natin yung mga colleagues natin, makakasalamuha pa natin yung mga relatives natin, yung family members natin. We only have one life and soon it will pass. Totoo yun. Diba? Minsan nakakalimutan din natin na yung bagay na nagbigay sa atin ng kapayapaan. Diba? Siguro if you might recall, nung time na na-save ka, maintindihan mo na sinner ka, kailangan mo ng Savior, and then nanibala ka, maintindihan mo na magkakaroon ka ng kapahingahan, magkakaroon ka ng satisfaction, magkakaroon ka ng hope na, okay, anytime na mawala ako, may peace ako, mapayapa ako na makakasama ko yung Panginoon. Diba? Sa langit. O, hindi ako mapapahamak doon sa hell, hindi ako magpe-perish. Diba? Na yung bagay na yon,
it is worth sharing to other people. Diba? It is worth sharing to other people na, okay, yung feeling na syempre, parang ganito yun, halimbawa, nakakain ka sa isang masarap na kainan. Diba? Minsan yung mga nakainan natin, sinishare natin sa ibang, ay, ang sarap kumain dito, sarap ng pagkain nila. Okay, nakapunta ka sa isang malayong lugar, nakapunta ka sa bundok, maganda yung view. Siyempre, pag nag-usap-usap kayo ng magkakaibigan, ay, ang ganda nitong pinuntahan namin, ganito. Tapos, maganda rin yung customer service nila, o kaya, yung ganda ng view doon. Minsan, sinishare mo yun sa mga ibang tao. Bakit? Kasi maganda, gusto mo ma-experience din nila yun. Diba? Pero, di ba ganun din yung gospel? Mas, kung meron namang isang bagay na nagbigay sa atin ng kapayapaan or satisfaction o kaya rest. Rest kasi yung salvation eh. Di ba? Kasi alam mo, wala ka ng ibang gagawin. Kung meron isang bagay na nagbigay sa atin ng rest, walang higit pa kaysa doon sa gospel. Di ba? Kaya sana wag natin makalimutan na it's worth sharing to other people. Minsan nakakalimutan din natin na yung past natin. Di ba? Kasi kung ano man yung, hindi ko sinasabi to dahil mas magaling na tayo sa kanila, mas advanced na tayo sa kanila kasi yung dating previous self natin, wala tayong kaliwanagan, hindi natin alam kung ano sinasabi ng Panginoon, ano bang kailangan gawin ng tao para maligtas. Hindi natin yun alam before, and hindi siguro, for sure, meron tayong makakakilala na hindi nakakaalam nun. Di ba? Dapat nakikita natin yung sarili natin sa kanila na itong mga tao na to, mas maging gracious tayo sa kanila, mas maging bold tayo na yung mga tao na lumapit sa atin, nag-share sa atin ng gospel, maybe it's about time na tayo naman yung mag-share ng gospel doon sa mga tao na nakikita natin. Di ba? Nakakalimutan natin yung wrath to come, yung paparating na kaparusahan ng Panginoon, which is yung hell or even more than hell. At kagaya nga nasabi ko, it's a matter of life and death. Na halimbawa, ganito, no, yung situation, bigyan ng situation sa inyo. Halimbawa, nasa trabaho ko, nasa May Makati ako, kung saan yung workplace namin, tapos si Mrs. tumawag sa akin, sabi, may nasusunod na bayan sa malapit sa amin. Di ba natural lang na kung maripas ako ng takbo, magpaalam ako sa boss ko, uuwi na ako. Kasi I would be scared to death na maaaring mapahamak yung family ko. Diba? Pero nakakalimutan natin na merong mas matinding pwedeng mangyari sa mga loved ones natin, sa mga kaibigan natin, sa mga co-workers natin. Merong place where the worm diet not and the fire is not quenched. Nakakalimutan natin na siyempre, similarly, yung mga nakatrabaho natin, alam natin na nakakapagsinungaling din sila and merong reason kung bakit nga nilagay yung liars doon sa Revelation 21:8. At lahat tayo, walang kawala doon, all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Nakakalimutan natin na meron tayong responsibility as people na nakakaalam ng gospel na dapat natin yung i-share sa kanila. Bakit? Kasi merong wrath to come. Diba? Tignan natin yung 2 Thessalonians chapter 1. Punta po tayo sa 2 Thessalonians chapter 1. Verse 8. Ito yung pagdating ng Panginoon. Diba? Sabi ito, 2 Thessalonians chapter 1, verse 8. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Pag inisip natin ito, paano sila makakasunod sa gospel? Di ba? Eh, kung tayo mismo, hindi tayo nag-share sa kanila. Di ba? Kung ayaw natin na ma-experience to ng mga tao, minsan kasi, ba't naging selfish tayo, or minsan tinatama tayo, maraming reasons, maraming excuses, no? Para hindi tayo mag-participate dito sa ganitong gawain, no? Pero pag inisip natin, kung yung tao na nag-share sa atin, halimbawa kung meron man mga nasave dito dahil sa Once Save Always Save na sermon ni Pastor Steven Anderson. Eh kung di naman si Pastor Steven Anderson, hindi niya na-release yung video na yun. What are the odds na mapapakinggan mo yun? Diba? Kung tinamad siya. Diba? Dapat ganun inisip natin eh. Kung tinamad din tayo, paano naman yung mga ibang tao na makaka-experience sana nung peace, nung rest na meron tayo? Na hindi sila mapapahamak dun sa paparating na punishment. Yun nga kinanta natin, di ba? Rescue the perishing. I-rescue natin sila. Kasi in the first place, itong mga tao na to, pag lumabas tayo dito mamaya, pumunta man tayo sa park, hindi nila naiintindihan kung ano yung paparating sa kanila.
Kung meron man nakakaalam nun, tayo yun. Di ba? Kasi yung mga tao na sineshare natin mamaya, akala nila, yung buhay nila, okay, day out, morning, evening, nagtatrabaho sila, babalik sila sa bahay nila, tapos nag-i-invest sila para sa pamilya nila, para sa mga anak nila, thinking na kapag natapos yung buhay nila, tapos na. Di ba? Pero actually, hindi pa tapos yung buhay, no, dito sa lupa. Kapag namatay ka dito, merong paghahatol na gagawin yung Panginoon sa bawat isa sa atin. Yun yung pinapaalam natin sa kanila. Diba? Kaya nga tayo nag-share sa mga tao. And this should motivate us. Pag inisip natin, kung meron mang motivation kung bakit tayo mag-soul winning, yun yung dahil may mga tao na magpe-perish sa hell. Diba? Punta tayo sa Jude chapter 1. Jude chapter 1. Sabi dito, and others see with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Yung pinag-uusapan dito sa Jude, yung context ito, yung mga false teachers. Diba? Pero, towards the end, sinasabi ng writer na kailangan magkaroon tayo ng compassion sa mga tao na sila ay mapapahamak din sa hell. At kung wala tayo ng compassion na yun, yung ibang tao, for sure, meron mga tao na nagpipreach for any other reason but compassion. Yung iba, siguro nagpipreach sila out of obligation, pero sabi nga ni Paul, di ba sa Philippians, kung ano mang way na i-preach si Christ, okay lang, basta na-preach si Christ. Okay, di ba? Pero sa atin, dapat ang mag-motivate sa atin na mag-preach ng gospel, number one reason is dahil mayroong paparating na wrath. May paparating na punishment yung Panginoon. No, yung ibang tao, siguro nag-preach sila kasi may libreng food. O kaya, nag-preach sila kasi merong masasama sila sa, marirecognize sila ng mga tao for the praise of men. Merong gano'n, no? Minsan, ako, nakapag-preach na ako out of the praise of men. To be honest, no? Nakapag-preach na ako sa isang church dahil gusto ko yung praise of men. Okay, pero ano yan, temptation yan for all preachers. Sa lahat ng preachers na nag-preach, laging merong temptation na makapag-preach ka for the amen. Diba? Pero hindi yun yung reason dahil dapat tayong magsusoul winning. Dapat tayong magsusoul winning dahil naiintindihan natin na merong kaluluwa na pupunta sa hell. Kung hindi natin to ginagawa. Okay. Tignan natin doon. Balik tayo sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Sabi dito, 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin pag sinabing work of faith? Ibig sabihin, yung mga bagay na ginagawa nila, yung works na ginagawa nila, it is driven by their faith. Bakit? Driven by their faith na ikaw ay magbubunga, na meron talagang hell. Diba kasi kung talagang naniniwala ka na merong hell, ang isang driving factor para sa'yo ay mag-preach is yung, or gumawa ng works, gumawa ng good works, or which is yung pag-share, is yung faith mo, naniniwala ka na meron talagang paparating. Okay. Hindi sinasabi dito na automatic magkakaroon ka ng works dahil may faith ka. Hindi ganun sinasabi dito. Parang halimbawa siya, ang halimbawa nitong work of faith is halimbawa si Mrs. nagluto siya ng caldereta of fruit. Parang gano'n, no? Sorry. Wala akong bigay na ibang example. Pero sabihin nun, yung gumawa ng caldereta o yung source ng caldereta ay si Ruth. Diba ganun siya? Work of faith. Labor of love. Yung tinatrabaho nila, yung labor nila, it is out of love. Nagtatrabaho sila. Meron gano'n, di ba? Parang halimbawa sa isang mag-asawa, merong mga couples na ginagawa nila yung mga bagay nila out of obligation. Yung wala na talaga silang love for one another. Merong mga ganyan. Di ba? Meron din naman na couples na ginagawa nila yung mga bagay na ginagawa nila out of love. Di ba? In this case, itong church at Thessalonica, ginagawa nila yung mga bagay na ginagawa nila out of love. Okay. Parang halimbawa nito, no, si Noah, si Abraham, sila Moses,
nakita natin through the Bible na yung works na ginawa nila, halimbawa, si Noah, gumawa siya ng ark, it is because naniniwala siya na meron talagang darating na flood. Diba, nakita natin nagtrabaho talaga siya, gumawa talaga siya ng arko, dahil naniniwala siya na meron darating na ark. Hindi ko sinasabi na automatic nagkaroon siya ng works dahil sa kanyang faith. Okay? Kaiba yun. Yung iba, ganun yung tinuturo nila, pero hindi yung pinaniniwalaan natin. Okay? Ang sinasabi natin, pinakita sa atin ng Bible, parang show me your faith by your works. Magpakita mo sa akin, tao sa tao. Diba? Kasi paano ba makikita ng tao kung yung isang tao ay merong pananampalataya? Kung paano siya kumilos. Diba? Pero hindi ganun yung paraan ng nakikita ng Panginoon yung ating pananampalataya. Kasi si Lord, bago pa gumawa ng arko si Noah, nakita niya yung faith niya. Ganon din kay Abraham. Diba? Bago pa siya umalis doon sa kanyang lugar at bago siya pumunta doon sa promise, nakita na ng Panginoon yung kanyang pananampalataya. Pero the way the Bible presents it to us is through yung narrative, yung story na pinakita sa atin through yung works nila na ginawa nila. Okay? Again, hindi automatic yung works nila kasi merong mga tao sa Bible, alam natin yan, na hindi nila ginawa yung works. Meron din churches na hindi ganito pinupuri ni Paul sa Thessalonian Church, no? Hindi ganito yung pagpuri ni Paul sa kanila. Bakit? Kasi hindi sila gumagawa ng works. Halimbawa na lang, yung Corinth, di ba? Sinabon sila ni Paul. Bakit? Kasi mali yung works na ginagawa nila. No? So, tutuloy na po tayo doon sa ating second point. First point po natin is, there is wrath to come. Okay? Ang second point po natin is, there is work to do. Sorry, bago po pala ako pumunta doon sa second point, there is work to do. Minsan, kapag halimbawa, merong nai-invite tayo doon sa mga lamay, di ba? Naiisip natin, halimbawa, kaibigan tayo nung nag-pass away, no, nung namatay dito sa lupa. Minsan natatanong natin sa sarili natin, saan kaya siya napunta? Diba? Saan kaya yung kaluluwa niya right after nung namatay siya? Diba? Natatanong natin yan. Ako, siguro mga 3 times pala ako nakapunta sa gano'n. Pero sa 3 beses na yon, lagi kong natanong yun sa sarili ko. At gano'n din yung mga kakilala ko na mga kaibigan ko, ganon din yung lagi namin na pag-uusapan, saan kaya napunta yung kaluluwa niya. Pero di ba, pag iisip mo, dapat hindi yun yung tanong eh. Dapat ang tanong is, halimbawa, meron tayong mga kakilala, ang tanong is, kailan ko kaya ito share, no? O kaya, sharean ko na kaya ito. Dapat hindi na yun yung tanong eh. Kasi, dapat ginawa na natin yung part natin, bago namatay itong tao na ito, na nasharean na natin yung tao na ito. Diba? Dapat lagi natin iniisip, saan kaya siya pupunta bago pa siya mamatay. Kaso medyo reactive na eh, no? Wala na yung tao dito, hindi na siya makakarinig. Tsaka pa natin itatanong saan kaya siya napunta. Dapat gawin na natin yung work na kailangan natin gawin para ma-share sa kanya at hindi na natin itatanong yun. Confident ka na. Na-sharean ko to, nagtiwala tong tao na to. At least sa testimony niya sa akin, kung paano ko siya na-sharean, kung paano kami nag-pray, alam ko nag-believe ng tao na to. Diba? Hindi yung itatanong mo pa kung kailan namatay na yung tao, nasirang kaya ito ng mga mahal niya sa buhay. Diba? Pag inisip mo nga yung setting ng services doon sa mga lamay, diba? Hindi naman sa minamasama ako, diba? Pero mag-invite sila ng pastor o kaya ng pare, tapos magkakaroon ng reality check na darating ka rin sa buhay mo, matay ka, tapos saan kayo ngayon pupunta? O kaya yung pastor, kung tama naman ituturo ng pastor na salvation by grace through faith, i-share niya yung gospel, di ba? Pero bakit ganun? Every time na lang na may naglalamay, tsaka lang nag-share ng gospel. Di ba? Pag inisip natin yun. Dapat, bago pa yung mga ganung events, ginagawa na natin yung ating trabaho as believers. Anyway, tuloy po tayo dun sa ating second point. Punta tayo sa verse 8, 1 Thessalonians chapter 1, 1 Thessalonians chapter 1, verse 8. Sabi po dito, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. Verse 9. For they themselves show of us what manner of entering in
we had unto you. And now you turn to God from idols to serve the living and true God. So sabi dito, dahil daw dun sa Thessalonians, wala na daw silang kailangang sabihin. Wala na silang kailangang panggawin. Sino to? Si Paul. Diba? At nung pumunta daw si Paul dun sa Thessalonica, pinakikita daw ng Thessalonians kung paano yung manner of entering ni Paul kila doon sa Thessalonian Church. Okay, so tingnan natin kung ano ibig sabihin nun, no? Mamaya. Okay. Pero you see, itong salvation natin, hindi naman tayo sinave lang ng Panginoon. Para lang, dun lang, para tapos na. Pag nasave tayo, tapos na, di ba? Sinave tayo ng Panginoon to do works. Okay, sabi nga, di ba sa Ephesians, tayo yung workmanship ng Panginoon, created unto good works. Okay, which God had ordained before that we should walk in them. So, tinake tayo ng Panginoon to do works. Kung maalala natin, yung sa Old Testament, yung Israelites, o yung Hudyo, yung mga Israelites, hindi nila nagawa yung kanilang trabaho, kaya binigay ito sa church. Okay? Yun yung story, in a nutshell. Yung piniling nation ng Panginoon para maging blessing, which is sinabi yung kay Abraham, hindi nila nagawa yung works na kailangan nilang gawin, kaya binigay ito sa church. So, siguro punta tayo muna sa Genesis 26. Genesis 26. Okay. Hindi tayo sinave ng Panginoon para lang, okay, tapos na, save na ako, wala na akong ibang kailangan gawin. Sinasabi ng Panginoon na yung seed, ang purpose ng seed is to be a blessing to all nations. So, basahin natin yung Genesis 26. Sabi ng Panginoon kay Abraham, verse 4, "And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed." Magiging blessing daw through yung seed. Ngayon, sino ba tong seed na to? Makikita natin yan sa Galatians chapter 3. So na tayo sa Galatians chapter 3, sino ba tong seed na to? Kasi iba sinasabi nila, yung nation of Israel daw. Israel pa rin daw. Okay. So, tingnan natin sa Galatians chapter 3. Verse 8. Galatians chapter 3, verse 8, sabi dito, in the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, Gentiles. Okay, kasi nung panahon naman ni Abraham, wala pang Gentiles and Jews. Okay? Sabi dito, nakita daw na ng Panginoon na yung pati yung mga heathen, yung Gentiles, masasave through faith, preach before the gospel unto Abraham, saying, "In thee shall all the nations be blessed." Punta tayo sa verse 16, sabi naman dito, "Now to Abraham and his seed were the promises made." Okay? Yung promises daw na magiging blessing unto all nations, binigay daw kay Abraham at saka sa kanyang seed. Sabi dito, "He saith not, and to seeds, as of many." Hindi daw seeds, plural. "But as of one, and to thy seed, which is Christ." So, sa paanong paraan? Kasi Christ, Jesus, nagiging blessing to all nations. Paano siya magiging blessing to all nations? It is when we open our mouths boldly. Diba? Na sinasabi natin yung mysteries of the gospel as ambassadors of Christ. Diba? So, tingnan natin naman sa Ephesians chapter 6. Okay. Ephesians chapter 6, verse 18, 19, and 20. Ephesians chapter 6, verse 18, 19, and 20. Ito kasi yung responsibility natin. Si Paul, pagkatapos siyang masave, anong ginawa niya kaagad? Siya ay nagkaroon ng devotion muna sa kanyang sarili bago siya bumalik sa Antioch para i-verify yung kanyang maniniwala. Tapos, straight away, naging missionary na siya. Ephesians chapter 6, tignan po natin,
verse 18, sabi dito, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Ano sabi niya dito? For which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Pero as I ought to speak. Si Paul kasi, ang talagang trabaho niya ay maging missionary, mag-plant ng churches. Eh kaso, nakulong siya. Kaya, nagre-request siya na ipag-pray siya na sana mabigyan siya ng utterance, mabigyan siya ng opportunity na makapag-preach ng gospel kahit sa kulungan. Yun po yung sinasabi dito, boldly. Mai-share niya rin sa kanila yung gospel. Meaning, hindi nililimit ni Paul yung kanyang sarili na mag-preach lang sa labas ng, si Brother Ralph, no? Nakakapag-preach siya ng gospel sa loob. Diba? Ganon din yung na-experience ni Paul during that time. Bakit? Kasi seryoso to no? Yung mga tao na nasa kulungan, kasama si Paul, nabibigyan natin sila ng hope, nabibigyan natin sila ng peace. Imagine, ikaw ay nasa kulungan, di ba? Eh, itong si Paul, siya pa yung nag-i-encourage sa kanila eh. Siya pa yung nag-i-encourage na gawin niyo yung work sa Philippians, di ba? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Lahat ng mga bagay na sana ginagawa para kay Paul, si Paul pa yung nag-spearhead ng mga bagay. Siya pa yung nangunguna. Ipag-pray niyo sila ganito, ipag-pray niyo sila ganito, gawin niyo yung works na kailangan niyong gawin. Yung ginagawa ni Paul through his letters. At hindi lang yun through his letters. Ginagawa niya rin yung works niya within sa kulungan. Yun yung ginagawa ni Apostle Paul dito. Okay. Punta naman tayo sa 2 Corinthians chapter 5. Palagi na itong nababanggit, no? 2 Corinthians chapter 5. Verse 18. 2 Corinthians chapter 5, verse 18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Meron siyang binigay na ministry sa atin. Hindi tayo sinigil ng Panginoon for nothing. Dapat tayo maging blessing to all nations through the preaching of the gospel. Kapag pinapamahagi natin yung salita ng Panginoon, no? Hindi yung nasharean tayo ng gospel, happy-happy na tayo, pakasaya na lang tayo sa buhay natin. No? Meron ganyan temptation sa atin, sa lahat ng Kristiyano. No? Sa lahat, meron ganyang temptation. Eh, syempre, di ba? Kapag ikaw nagkaroon ka na ng happiness, nagkaroon ka ng satisfaction, peace, minsan may temptation na maging complacent ka na lang, na wala ka nang gawin para sa Panginoon. Pero hindi yun yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Ang gusto ng Panginoon ay gumawa tayo ng works para sa Kanya. First works. No, hindi ng first works, lahat ng works na pwede natin gawin sa Panginoon. No? I-preach tayo ng gospel, mag-participate tayo sa ministries, mag-encourage tayo ng brethren natin, pag-pray natin yung mga brethren natin, tumulong tayo sa kapwa natin. Diba? Yun yung mga works na pwede natin gawin. Pero walang mangyayari kapag halimbawa, nag-stay home na lang tayo, halimbawa, sulitin yung marathon. No, kung free naman tayo, wala naman tayong ibang gagawin, pero nag-stay home na lang tayo, nanood na lang tayo ng mga movies, naglaro na lang tayo, paano maririnig ng mga tao sa DASMA, yung gospel? Paano maririnig, how shall they hear? Dito sa Bacau, no? O kaya dun sa Aguinaldo Shrine. Maraming tao, kapag sineshare mo sila, ay oo, born again ako. Pero akala nila, pag born again na sila, saved na sila. Pero karamihan, yung mga born again. Kasi akala nila, saved na sila, pero yung pala, ganun pa rin yung salvation nila. Hindi pa rin tama, hindi pa rin by grace through faith. No? Pagiging mabubuting tao pa rin. Lumipat lang sila, hindi na sila yung typical na Catholic, may praise and worship na sila. Ganun na yung ginagawa ng mga born again. Pero totoo yun, ganun yung nangyayari. Na nadideceive sila na okay, nakaligtas na ako dito sa, hindi na kami sumasamba ng mga rebulto, hindi na kami sumasamba ng mga
litrato, praise and worship na kami. Save na ako. Kala nila ganun. Pero pag sinira mo sila ng gospel, minsan yung iba sa kanila, kagaya doon sa amin. No? Bago kami umalis, nagtutugtugan na sila. Every time na lang na meron silang praise and worship, ang ingay. Pero hindi mo maririnig pag may nagpipreach na may nagtuturo na yung pastor. No? Bakit kaya ganun, no? And minsan may mga nagsasharean kami na mga tao doon. No offense kung nanggaling kayo sa ganung religion, kung meron man sa atin, no? Praise God kasi save na tayo, di ba? Pero yung ibang tao na nagsasharean namin doon pag lumalabas kami, hindi nila alam kung paano sila masasave, no? Eh, yun ang purpose ng church eh. Ang purpose ng church is magbiging light unto the Gentiles. Mag-preach ng gospel, di ba? Go ye into all the world and preach the gospel. Yun ang kailangan nating ginagawa. Diba? So sana, we take this opportunity para gawing God-fearing province, nation. God-fearing province yung Cavite na makapakinig sila ng gospel. And just imagine, halimbawa, no, parang if you do the maths, kapag yung halimbawa, di ba kayo nag-soul winning, minasave kayo 5, tapos yung 5, sumama ulit sa'yo, edi 10 na kayo, tapos nag-share kayo, tig-iisa, minasave kayo kahit tig-iisa sa isang linggo, edi 20 na ulit kayo sa susunod, tapos 40 na ulit kayo, di ba? At I honestly think ganun yung nangyayari dito sa Thessalonians. Pero punta muna tayo sa background nito, no? Ano ba yung nangyayari talaga dito? Punta tayo sa Acts chapter 17. Ito yung instance, Acts chapter 17, na nag-share si Paul sa kanila. Ito yung binisita, at least yung recorded, na pumunta si Paul sa Thessalonica. Kasi sa Acts chapter 16, nakakita ng vision si Paul na pinapapunta siya sa Macedonia. Tapos, isa lang yung Thessalonica sa mga cities na pinuntahan ni Apostle Paul. So, basahin natin. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. And Paul, as his manner was, kung paano yung habit ni Paul na pupunta siya sa mga synagogues, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scripture. 3 Sabbaths. Okay. No? Hindi to 3 linggo, no? Hindi to 3 linggo tuloy-tuloy yung ginawa ni Paul. 3 araw lang to per linggo. No? Isipin natin yan, no? Dito sa Soul Winning Marathon, 3 araw lang din naman tayo lalabas, di ba? Si Paul, ganito yung magiging fruit. Yung magiging bunga is yung works na ginawa ng Thessalonian Church. Pero ituloy po muna natin, no? Sabi dito, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ. And some of them believed and consorted with Paul and Silas. Ano sabihin pag sinabing consorted? Pag sinabing consorted, yung mga tao, ayaw nila na sumama ka sa kanila. Halimbawa, meron kang kaibigan, sinaran mo ng gospel, yung pamilya niya, INC. No? Sasabihin ng pamilya niya, ay huwag ka sumama dyan. Diba? Minsan niya yung kapitbahay lang, nung sinasharean mo, na huwag ka makinig dyan, sabihin niya. Yun na isang example ng consorted. No? Sumasama ka sa kanila, halimbawa, meron akong kaibigan, ayaw nung sinaran ako. Meron isang kaibigan, sinaran ako. So, sumama ako sa kanya. Pero yung mga magulang ko, ayaw. No? Consorted meaning, sumama ako dun sa kaibigan ko, kahit yung ibang tao ayaw. Sabihin, yung mga tao dun sa synagogues, marami sa kanila, ayaw nila na yung mga believers, yung mga naniwala sa gospel na tinuturo ni Paul, na sumama sila kay Paul. Ayaw nila na dumami pa yung church or yung at least yung mga believers na naniniwala sa true gospel. Okay? Bakit? Kasi ito yung battle to ng Christianity at Judaism at this early time, di ba? So, ano yung sinasabi dito? Sumama sila. Naniwala sila. Kahit nga nang pumunta sila sa Berea, itong mga Jews at Thessalonica, sinundan pa sila sa Berea. Kasi sobrang nanghihili sila na kino-convert na lang ni Paul lahat ng mga cities doon sa Macedonia. No? Ngayon, pag pumunta tayo dito sa, bumalik tayo sa 1 Thessalonians chapter 1, sa ating text. 1 Thessalonians chapter 1,
verse 7, sabi dito, verse 7, so that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia. Pag hindi nyo kasi minsan, pag babasa tayo ng Bible, akala natin, lahat to cities, lahat to regions. Yung Macedonia, isa siyang region. Yung Achaia, isa rin siyang region. Mas malaki. Yung Thessalonica, cities yan sa Macedonia. So sinasabi dito ni Paul na hindi lang kumalat yung gospel doon sa Thessalonica. Kumalat siya sa regions ng Macedonia at saka Achaia. To the extent na hindi na pag halimbawa si Paul pumunta siya sa Thessalonica, hindi niya na kailangan mag-preach ng gospel. Wala na siyang kailangan sabihin. Bakit? Kasi yung mga Thessalonians, siniran na nila lahat nung nandun. Nagigets niyo ba yun? No? Yun yung nangyayari dito. No? Na hindi na nila kailangan mag-share ng gospel. At ang mas matindi pa dito, yung manner daw ng pagpasok ni Paul sa Thessalonica, yun yung pinapakita sa kanila ng mga tao doon sa city. Na naging zealous soul winners sila. Naging soul winners sila na lahat ng mga taong kakausapin ni Paul, nasabihin nila, ay, nasyara na kami. Actually, hindi nga ganun eh. Hindi na sila sinasabi na nasyara na kami. So, parang halimbawa, ako si Paul, no? Halimbawa, si Paul. Kasi ito yung kausap ko. So, sisirang ko siya ng gospel. So, kamusta ka na? Ganyan, ang pangalan mo, blah, blah, blah. Sabihin ko sa kanya. Tapos, ang sagot niya sa akin, halimbawa, kami yung sinira, no? Ang sabi niya sa akin, pag namatay ka ba ngayon, Paul, sabihin sa akin, no? Siya yung nagsishare sa akin ng gospel. Pero siya yung nilalapit ako. Nag-guess niyo ba yun? Yun yung nangyayari dito, na wala na silang kailangang sabihin, kasi yung manner daw ng entering ni Paul, which is paano yun? Ano yung manner of entering ni Paul? Makita natin yan tignan natin sa Acts chapter 9. Marami itong tayong titignan ngayon, no, sa Acts. Acts chapter 9. Ano ba yung manner ng entering ni Paul? Okay? Acts chapter 9 verse 20. Si Paul to, no? And straightway, verse 20, and straightway he preached Christ into the synagogues that he is the Son of God. Ito yung manner of entering ni Paul. Acts 13 verse 5. Acts 13 verse 5. And when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. And they had also John to their minister. Acts 17, yung binasa natin kanina. Diba? Sabi dito, verse 2. And Paul, as his manner was, went unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the synagogues, preaching Christ. Dito pa rin, Acts 17, verse 10 naman. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming there, went into the synagogue of the Jews. Pagdating daw ni Paul doon sa Berea, preach ka agad ng gospel. Kaya ano sinasabi ni Paul doon sa Thessalonians? Yung pinapakita daw sa kanya ng mga Thessalonians is yung manner of entering niya sa kanila. Which is, meaning, yung mga nasa Thessalonians, wala na silang ibang ginawa kung hindi mag-preach. Pagdating ni Paul doon, si Paul pa yung preach nila, hindi nila siguro nakilala na si Paul. Diba? Kasi yung mga pinreach ni Paul sa Thessalonica, kumalat sila, nag-preach sila dun sa labas. Parang ganito yan, no? Imagine yung situation, si Pastor Steven Anderson, Roger Jimenez, nag-preach dito sa Pilipinas. No? Tapos nagkumatok sila sa pintuan. Nagbukas ngayon, akala nila, sishare nila ng gospel eh. Yung pala, saved na. Sabi kay Pastor Roger Jimenez, hey, what's your name? Tinanong siya, sabi, Roger Jimenez. Are you sure when you die today, you'll go to heaven? Sabi sa kanya. Kasi, nagsusul winning sila eh. Yun yung ginagawa ni Paul eh. And sabi ni Paul, yun daw yung ginagawa sa kanila ng mga Thessalonians. Okay, nakita natin yan dun sa verse 8. For from you, dun daw sa Thessalonians, sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. Ano yung sabihin na we need not to speak anything? Di ba kasi yung ginagawa ni Paul, magsasalita siya, magpipreach siya, pero itong Thessalonians, sila na yung nagpipreach, wala na silang kailangang sabihin. And to me, nung nabasa ko to, nung siguro mga bata-bata pa, it's just mga
most inspiring verses sa Bible. Kasi, nakikita mo yung mga nagbubunga yung ginawa ni Paul. Di ba? Dito mo makikita na meron talagang fruit yung ginawa ni Paul sa Acts 17. Yung nag-preach si Paul dun sa Thessalonians, nakita niya nagbunga, nung nasa kulungan na siya, kung ano man yung mga ginawa niya, nung lumabas sila, nung nag-preach sila, lahat ng mga nakakasalumuha nila, alam na yung gospel. Alam na yung works na ginagawa. At hindi lang yun, ha? Hindi lang yung gospel. Nag-turn away din sila sa mga false gods nila. Papunta dun sa true and living God. No? Kung meron mang iba dun na, hindi, parang ang nai-imagine ko dun, halimbawa, parang pinagwawasak nila yung mga false gods. Ganun yung imagine ko dun. Not sure kung ganun nga yung nangyari, no? Pero, yun yung makikita natin dito. Eh, halimbawa, yung mga nag-soul winning, halimbawa, pumunta sa Amerika, pumunta dito, no? Tapos, pumunta silang Cavite, nag-door to door sila. Anong sabihin na lang nila kung lahat ng kinatok nila, saved na pala? We wasted our money for this. Sabihin siguro nila, di ba? Kasi ang mahal ng pamasahe, papuntang Pilipinas. Pero, amen pa rin, di ba? Kasi, nakita nila, tayo pala mga believer dito sa Cavite, ginagawa pa rin natin yung works. Di ba? Ang gandang picture sana nun. No? So, sana yun yung mag-drive sa atin na umatin sa mga soul winning events, pati dun sa soul winning marathon. Yun po yung ating second point. Okay? Ang last point po natin this morning, okay, recap lang muna, run to come. Kaya tayo nagpipreach ng gospel kasi naiintindihan natin, hindi lang natin naiintindihan, nag-aalala tayo na may mga taong mapupunta sa hell. Pangalawa, mayroong work tayo kailangan gawin. Hindi tayo sinave ng Panginoon para lang magpahinga, para lang magkaroon ng rest, pero sinave din tayo ng Panginoon to be a part of the ministry. Para mag-share tayo sa iba. Kasi paano nga naman makakaligtas yung mga tao from the wrath to come kung hindi natin gagawin yung works. Hindi naman natin pwedeng iaasa na lang kila Brother Chris, kila Brother Staki, kila Brother Marlon. Hindi natin pwedeng iaasa na lang sa kanila. Kasi doon pa nga lang sa sa park na pinupuntahan sa Marikina, hindi na magkanda o gaga. Diba? Kasi ang dami talagang sinesera na tao. Hindi matapos-tapos. Kahit yung mga sineran sa Pasig, hindi naman lahat yun believer. Yung iba dun, soyang-soya na kapag nakikita kami. Diba? Pag nag-share kami dun. Inis na sila. Ito na naman yung mga Baptist. No? Ganun sinasabi. Last point po is, there is cost involved. No? Meron pong sacrifice tayong gagawin kapag nagtitake part tayo dito. Okay? So, basahin po natin yung verses 5 to 7 ng 1 Thessalonians chapter 1. Verse 7. Chapter 1. Verse 5 to 7. For our gospel came not unto you in word only, but also in power. Sabihin ng in word only. Halimbawa, nag-share tayo ng gospel na meron mga tao na mag-a-assert sila na totoo yung sinasabi natin. No? Sabihin nila, totoo yan. Kamatay talaga si Jesus Christ para sa mga kasalanan. Pero hindi sila nagbibili. Yun yung in word only. Okay. Pero sabi dito, but also in power, in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. In much assurance. Ano sabihin ng in much assurance? Ibig sabihin nito, talagang pinaninindigan nila yung kanilang paniniwala. Naniniwala talaga sila. No? Na yung ginagawa nila, yung works na kailangan nilang mag-take part in, importante. No? Parang halimbawa, naniniwala ka na may right ka, halimbawa, pumunta ka sa isang medical exam. Tapos, sa medical exam, alam mo na may priority yung mga buntis. Okay, mga minor. Meron mga tao, naniniwala lang sila, okay, sige, sabihin nila, Miss, baka pwedeng prioritize kami. Kasi meron kaming buntis. Kaya minor. Sabi nung, halimbawa, nung reception, ay, hindi pwede kasi may nauna sila. Tapos, okay, sige, tapos ka na. Yung mga tao na yun yung, okay, naniwala naman sila, pero hindi in much assurance. Hindi talaga sila fully convinced, hindi talaga sila parang driven yung paniniwala nila. Pero yung isang taong naniniwala in much assurance pa, ito yung taong paglalaban talaga niya. Pwede mo makausap yung manager mo, sabihin niya, paglalaban talaga niya na karapatan ko to na unahin niyo ako kasi meron akong minor, tsaka
saka meron akong buntis. Ano bang sabi dito? And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction. Ito po yung point, no? In much affliction, pero kahit meron daw affliction, with joy of the Holy Ghost. Sabi dito, much affliction. Not a bit of affliction, not sometimes there are afflictions. Sabi dito, much affliction, maraming afflictions. No? Eh, halimbawa, nagsulwiling ka sa Marikina. Ako, napuwing ako nung nakaraan. Tingnan mo, sabi mo na bang much affliction yun? Diba? Kasi doon sa Marikina, ang daming talaga, mabuhangin. No, kawawa yung mga bata, to be honest, no, pag dumating na yung mga buhangin doon, kasi nakakapuwing talaga. Pero masasabi mo ba na much affliction yun? Diba? Eh, halimbawa, nainitan ka, ang init ngayon, lalo na ngayon, diba? Kung lumabas ka, mas nakaganito ka pa. Not to mention this, no? Ito talaga nagpapainit. Yung necktie, kasi minsan pag nakabukas naman, okay lang, diba? Pero pag nag-check, lumabas ka, nainitan ka, masasabi mo na ba na much affliction, no? Pero itong time na to, itong mga Thessalonians, pine-persecute sila kasi sinasabi na ay nagtuturo to ng king na hindi kung sino man yung king ng time na yon sa Roman Empire, di ba? Mini-misrepresent nila, naggagawa sila ng false accusation na yung mga tao na naniniwala kay Jesus Christ, ang ibig sabihin daw noon ay meron silang ibang king. Yun yung sinasabi ng mga Jews that time. Nakita nyo yan sa Acts, no? Mini-misrepresent nila yung paniniwala. Kaya ano nangyayari? Pinapersecute yung mga Christians. Ganun yung nangyayari. Eh, wala naman siguro sa atin dito. Pinapersecute talaga ng syudad natin, ng barangay natin dahil nag-preach tayo. Wala naman siguro, no? Meron siguro pinagsisimisan, no? Kapag nag-share ka dito, pagsisimisan ka, ay si brother, ganyan, pero yung basura nila, hindi na malinis. Sabihin, ay ganito, ganyan. Pero nangutang kami dyan, isang bilis, hindi naman kami pinahiram. So, ganun kasi yung mga uri ng chismis, di ba? Sa mga kapitbahay natin. Pero yun na ba talaga yung much affliction compared natin sa mga na-experience? Hindi ko naman sinasabi na kailangan, ibako rin tayo sa krus, kailangan pakulong din tayo sa Rome, hindi ganun, no? Pero, ang sinasabi ko lang dito, ang point lang dito, kahit mayroong affliction, masaya pa rin silang nagsaserve sa Panginoon, no? At meron talagang cost involved pag nag-take part tayo sa ministry. Punta po tayo sa Luke chapter 14. Luke chapter 14. Actually, yung salvation, wala siyang cost sa part natin, no? Walang cost yung salvation sa part natin. Ang cost ng salvation na kanino yun? Na kay Jesus Christ lahat. No? Yung ating Savior, siya na yung nagbayad ng lahat. Pero yung pagsunod sa Kanya, mayroong cost involved. Yung pag-follow sa Panginoon. Halimbawa, isa kang believer at gusto mong sumunod sa Panginoon, meron kang may encounter na challenges sa mga, halimbawa, isa kayong mag-asawa, sa mga in-laws mo. Diba? Kasi mga in-laws talagang binibili yung mga apo nila. Eh, sabi ng Bible, magulang ang masusunod. Diba? Eh, paano naman yung pagpapalo sa mga apo? Siyempre, yung mga lolo. Ayaw nila ng ganyan. Pag nakikita nila, i-spoil nila hanggang maaari yung kanilang mga apo. So, magkakaroon ka na agad ng problema. Eh, paano kung halimbawa, empleyado ka na Kristiyano sa trabaho nyo, maraming mga, alam niyo yung mga wear it purple day, yung mga ganon, yung sinusupport yung mga LGBT o kaya diversity, equity, inclusion, di ba? O kaya kahit sa mga schools, marami yan. Kung hindi ka umating, di ba? Per-persecute ka na yan ng mga tao dyan. No? Pag-uusapan ka na, sabihin, itong teacher na to, itong accountant na to, itong CSR na to, hindi sumusunod sa rules natin. Ganyan, no? Pag-uusapan ka. Per-persecute ka na. Eh, paano pag halimbawa, estudyante ka? Eh, gusto mong sumunod sa Panginoon. Lahat ng uri ng pagsunod sa Panginoon. Alam niyo, minsan,
Isipin mo, ay hindi, walang ano yan. Ginagawa mo yung tama, akala mo, ano. Pag ginagawa mo yung tama, tapos akala mo, hindi ako na-persecute. Wala naman palang cost. Alam mo, pag walang cost, pag hindi mo na-experience yung persecution or affliction, siguro, hindi mo ginagawa yung tama, no? Siguro, watered down ka na Christian. No? Siguro, nagpe-play safe ka. Pero actually, yung totoo sumusunod sa Panginoon, makaka-experience talaga. Ako naniniwala ako, all that will live godly will suffer persecution. No? Unless, hindi talaga lahat ng ginagawa ng Panginoon ay, na sinasabi ng Panginoon na gawin mo, ay ginagawa mo. Okay? Unless ulit, na kapag ang kasama mo ay mga Kristiyano. So, siyempre kung puro mga Kristiyano kasama mo, hindi ka ba nila i-persecute kung pare-pares kayo ng pananampalataya. Pero kung nandun ka sa isang environment na hindi sinusupport yung salita ng Panginoon, wag kang masusurprise na makaka-experience ka ng persecution. So, minsan yung mga ibang tao, halimbawa, napunta sila sa napangasawa nila, Kristiyano, talagang, stricto. Sabi nila, biglang nagbago to. Biglang nagbago tong anak ko, sabihin siguro nila. Kasi napasama siya dito kay ganyan. No, sabihin nila kasi inagaw sa amin tong anak namin. Minsan may mga ganyan dramahan, no? Kasi akala nila naging stricto. Pero yung Panginoon stricto eh. Maraming rules yung Panginoon, no? Kung yung mga tao ngayon na sinasabi ay yung Christianity is all about being gracious, hindi totoo yun, no? Kasi yung Panginoon, hindi lang siya all about being gracious, maraming laws yung Panginoon. No? Mapalad na nga lang tayo. Siyempre, inabolish na ng Panginoon yung mga, hindi lahat ng laws, no? Yung mga ceremonial laws. Anyway, so punta tayo sa Luke chapter 15, 28 to 33. Ito yung sabi ni Jesus Christ, "For which of you," verse 28, "intending to build a tower, seated not down first and counted the cost, whether he have sufficient to finish it. This haply after he hath laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him, saying, This man began to build and was not able to finish." Ano po yung sinasabi dito ng Panginoong Jesucristo? Sinasabi dito na meron talagang cost involved. Bibilangin mo kaagad yan sa simula pa lang. Iisipin mo na kaagad yan. Hindi yung kapag halimbawa, nandun ka na, nag-soul winning ka na, ay ang init. No? Bago ka pa lumabas, handa mo na yung payong mo. Diba? Handa mo na yung sarili mo. Alam mo na sa sarili mo na maiinitan ka, alam mo na sa sarili mo na mapupuwing ka, alam mo na sa sarili mo na kakain to ng oras mo, alam mo na sa sarili mo na pwede kang mapahiya, alam mo na sa sarili mo na mayroong taong hindi makikinig kahit matapos mo na yung soul winning presentation mo. No? Alam mo na yung cost involved. Alam mo na mapapagastos ka, pamasahe man yan, pagkain man yan. Diba? Pag halimbawa, nag-soul winning ka, no offense, no? Maganda yung, siyempre, yung church, ginagawa ng church hanggat maaari lahat para mas maging convenient sa atin. Halimbawa, sa Pasig, diba? Mag-rent na sila ng jeep. Diba? O kaya, mayroong pagkain. Pero, halimbawa, hindi ka nag-soul winning, sabihin ba nun, hindi ka na rin kakain. Kakain ka pa rin ka naman kahit hindi ka nag-soul winning eh. Diba? So, dapat yung puso mo, nag-soul winning ka, wala dun sa pagkain kahit kakain ka. No, kasi kahit hindi ka mag-soul winning, gagastos ka pa rin dun sa trabaho mo, kuha ka pa rin, mag-set aside ka pa rin ng pera mo para dun sa pagkain. Which is, yun yung cost involved eh. Diba? Mamamasahin ka, kakain ka, magugutom ka, mauuhaw ka. Part yan ng trabaho. No? Minsan nga, isipin nyo, no, sa trabaho nga, sinisigaw-sigawan tayo ng mga boss natin. Minsan nangyayari yan. Diba? Yung boss mo, araw-araw mo makakasama yan. Yung mga taong sinisira mo, kahit sigaw-sigawan ka niyan, kahit ipahiya ka niyan, kahit biru-biruin ka niyan, hindi mo na yan makakasama siguro sa susunod na panahon. Sa iba ka na ulit mag-share. No? Ibang cost na na-experience natin, honestly, as soul winner, walang-wala yan sa mga na-experience natin minsan sa workplace. No, talagang pinag-iismisan ka, sinisigawan ka ng boss mo, naapi ka, kinukutsa ka. At kung i-compare mo pa yon sa in-experience nila Apostle Paul, nila Jesus Christ, ating Panginoon, walang-wala lang yun.
No? Wala lang yung mga na-experience natin. Kaya sana, hindi lang sa soul winning, papalagay na soul winning marathon. No? Kapag every time na meron tayong gagawin, hindi lang sa pag-share ng gospel, basta para sa Panginoon, alam na natin na it's hard work. No? Meron talagang trabahong gagawin dito. Meron talagang kosto. Kakainin nito yung oras na sana pahinga na natin, kakainin nito yung oras na sana nalalamigan ka, nandun ka sa mall, papalamig ka, kakainin nito yung pera natin, na sinisig natin. Ano yung sabihin nun, no? Halimbawa, mag-share tayo ng gospel. Alam mo na, sa sarili mo, dun sa sinasabi sa Luke 17, alam mo sa sarili natin, mga experience natin na hirap. Hindi yung pag nandun ka pa lang, bigla kang masashock kung pa pala mag-reklamo. Alam mo na yan sa isip mo, ito yung may experience. Siguro, ilista mo na yan, no? Lord, pag nagpe-pray ko, na sana, yung panahon, hindi mag-init, o kung mag-mainit man, handa mo na yung sarili ko. No? Lalo na sa mga nanay, di ba, na may anak. Hindi madali yan. Na pagpupunta tayo sa mga soul winning marathon, sa mga soul winning events, dadalhin mo yung anak mo, nangungulit, nahihirapan, naiinitan, nagugutom, maraming gusto magpahinga. Pero, alam mo na, bilang nanay, bago ka pa sumama dyan sa soul winning marathon na yan, bilang tatay, bilang kung sino ka man na mag-aalaga, alam mo na may experience mo yung mga bagay na yan. No? Prepare mo na yung sarili mo para dyan, at isipin mo na bakit mo yung gagawin, bakit ba may cost involved, para saan ba yung cost niyan. No? Dahil mayroong trabaho kang kailangan gawin, at mayroong mga kaluluwa na mapupunta sa hell. Mayroong wrath to come, work to be done, at may cost involved sa soul winning. No? Sana ma-motivate tayo nito sa ating pag-soul winning, hindi lang dun sa paparating na soul winning marathon, pati sa mga iba pang panahon. Kung meron lang tayong time na siniset aside, dito, nagbabahay-bahay kayo siguro, o kaya sa mga communities natin, tandaan natin yun, no? Na meron paparating na kaparusahan yung Panginoon, at kung hindi natin yung siseryosohin, talagang doon sila mapupunta. Yung blood nila sa atin. Diba? Bakit? Ito sa atin binigay yung responsibility. Sa atin binigay yung responsibility na mag-share tayo doon sa iba. No? Sana, pabawasan yung times na soul winning din tayo for your own reasons, na obligado ako, na kailangan ko sumama dito, nag-pressure ako. Ako, to be honest, sana walang mangyari sa atin na nape-pressure lang tayo kung tayo sumasama sa soul winning. Pero meron ganyan, ma-experience natin yan. Pero kapag napunta tayo dun sa point na yun, na nape-pressure lang tayo, sipin natin itong Thessalonian Church. Bakit ba natin ito kailangan gawin? Kasi mayroong mga tao na kung hindi natin sinare sa kanila ito, doon sila sa hell mapupunta. Mag-suspend sila ng eternity. So why not mag-share tayo sa kanila habang mayroon pang pagkakataon. Okay? So yun po yung ating sermon this morning. Let's close in prayer. Panginoon, mga Panginoon, maraming salamat po sa pag-gather po sa amin dito, Lord. Sana po